Good morning po! Good morning! Sino po yung excited sa ating salita ng ating Panginoon? Amen! Amen! Ako po magsama na eh. Sa kanyang tsura niya. No church kayo po. Bulay na. Amen po. Sige po, before we start, let us ask the Holy Spirit. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Holy Spirit, Lord God, samahan mo kami sa aming salita, Lord God, na pag-uusapan ng iyong mga salita, Lord God. Holy Spirit, give us wisdom, Lord God, understanding to your word, Lord God, to speak to us, and Lord, may apply namin sa buhay namin ito, Lord God. Salamat, Holy Spirit, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Amen po. Sino po dito may nalo? Di ba po, makita natin sa buhay natin that every day sa buhay natin, God is faithful. Amen po ba? God is faithful sa buhay natin. Amen? Before we start sa pag-uusapan natin ngayon, kasi yung pag-uusapan natin, pang children. Yung mga Bible stories sa mga Sunday school, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero, yung recap po natin, yung message natin last time na tumayo po ako dito about kay Gideon. Kung gaano niya ginamit si Gideon, ganun din gagamitin. Ganun ka rin gagamitin ni Lord. Amen po ba? Kasi sabi niya ganyan, sabi ni Gideon, nung tinawag siya, Lord, di kami punte ko mahina na lahi. Tapos, yan pa yung nakapasaway. Anong Gideon niya? Pero ginamit niya, Lord. Amen po ba? Alawan naman po yung nakapasaway niya, ng pamilya. Diba? Tandaan mo, nino ka man, pwede na akong gamitan, Lord. Amen po ba? Amen. Sige, dadako po tayo sa Book of Jonah. Hindi po yung anak namin to, dapat kung lalaki, Jonah talaga. Pero Jonah po siya, J-O-E. Ito, Jonah. Or Jonas sa Tagalog. Sa Book of Jonah, chapter 1, verse 1 to 17. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Sige, samahan niyo po akong magbasa. Sa verse 1, sabi na niyan, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Verse 3, sa halip na sumunod, pinasya ni Jonas na takasin si Yahweh. Ito po, nagtungo siya sa Joppa at doon ay nagtago ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Kanya po diyang tatakas ka ng calling ng Lord talagang may nakapatugutan, Lord. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't alos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tribulante, kaya't sila'y lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, hinihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Buray mong babagyo na, dyan mo, magpanik na lang, nananggawan na kasi lulubog ng barko. Tapos ikaw, mahimbing ka bang tulog? Amen? Amen po ba?
talagang chilya mo higain, i Jonah o Jonas. Wala na galang atakasan ni Lord, And then tuloy natin po, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Sabi ganyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos, sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo ay iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tribulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya siya yung kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Nung tinanong po yun kasi sa barko, iba-ibang lahi po yung kasama niya, ni Jonah or ni Jonas dito. Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. That time po talagang kilala nila yung mga Israelite na totoo yung Diyos nila. At natatakot sila sa mga Diyos nila. Kaya ganun na lamang natakot yung mga nakasakay sa barko. And then, tuloy po natin, lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Yagisin niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya, gayunpaman sinikap ng mga tribulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh ang may pananagutan dito. Verse 15. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at tinagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglingkod sa Kanya. Ito po yung verse 17. Ito po yung popular na sa mga lalo na sa mga bata sa Sunday school. Si Jonah, kinain ng isda. Ito po, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dabuhalang isda at siya'y nananatili sa kanyang araw at nananatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Burin niyo po yun, Makalano po ito, milyari. Pero nga niya po yung Jonah. Ito, siguro, nani yung kain. Alam kaya siguro ng isda yun, Kasi maragulya pa kayang butanding siguro yun, Itang kain, or butanding itang. Kasi peka maragula isda. Butanding, Hindi po ba? At syukay po ba? Amen. Kaya po, makita po natin dito, si Jonah may word po kay Jesus, kay Lord, na pupunta lang Ninive. Kasi yung kwento po dito, si Jonah, nag-usap sa kanya si Lord na pupunta ng Ninive para mangaral po ng mga salita ng Panginoon. Ngayon po si Jonah, ayaw niya po. And then tumatakas po si Jonah dito na para hindi gawin yung pinapagawa ni Lord. Kasi po sa Ninive, sa kaalaman po natin, sa Ninive po, sila po yung mga, sabi ni Lord, makasalanan na tao. Alam niyo po, yung doon, kasi nag-search din po ako.
yung Ninive, siya po yung capital ng Syria. And yung Ninive, siya po yung isa sa mga pinakamalaki na bansa noon. And yung Ninive po noon, talagang makasalanan po sila. Kasi burihin mong pati tao kinakain nila. Ganun po sila. Ganun sila kagrabe yung kasalanan nila. Kumbaga parang cannibal na sila, parang ganun. Ganun po yung tao sa mga Ninive. No? Kaya ayaw ni Jonah na talagang pumunta doon. Ikaw, burihin mo. Papupuntahan ka. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, punta ka North Korea. Anong Lord? Numano ka rin. Kadugpa mo bakit ang lain na kaya pamarlandan ako. Kaya North Korea. Kaya makanita mo rin kahit kung ba expected ng Jonah, no, patenda pa rin. Kaya makanita yan nataka si Jonah, pero aliyah pa rin. Nakataka si Jonah. Talagang ginawa yung paralan pa rin ni Lord para may puntaya. Kaya itong Ninive. Bari na, sinagay ang barko tapos uling tataka siya, may kabagyo. Ngayon yung dahilan ng bagyo, iya. Hindi ginawa na ng tao, inupsede ka, tinapon din yung dagat. And then, ikitam kayo ni, miracle ito eh. Kasi 3 days and 3 nights, at siya yung kilobning, at siya yung nano kaya ng kaya ka rin eh. O may fasting yan siguro yung Jonah, Kenny. Kasi, sigurado kakanayan ka ng isda, alo-alo ang isda, yung kilobning, kain, tambuhay lang ng isda. Kaya akita mo Kenny talagang, Lord, dinairak na yung parinigay ng Jonah, pero pupuntahan niya pa rin, kitang Ninive. Kasi yung other chapter ng Jonah na, Book of Jonah, ikita mo pa rin itang dambuhay ng isda, delani kitang Ninive. Kaya, Lord, delani Jonah kitang Ninive, kitang lugar na papuntahan ng Lord. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka makatakas. Kaya calling ng Lord. Amen? Amen po ba? Then tuloy po natin, no? Our title for today, no? Title po natin pala ngayon is Jonah, A Journey of Obedience. Titignan po natin yung halimbawa ng obedience ni Jonah dito, no? Kung gaano siya ginamit, gaano siya gagamitin pa. Amen? Merong mga key verse, key point po dito, no? Na ginawa po natin. Number 1 po, Jonah's disobedience affected the lives of other people. Alam niyo po, ito po yung no? Ito po yung effect na ginawa ni Jonah sa pag-disobey kay Lord, no? Naapektado po yung mga tao na nakapaligid sa Kanya. Amen? Nasabi po sa chapter 4, ngunit nang sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh, ay verse 4, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't alos mawasak ang barko. Verse 5, dahil dito labis na natakot ang mga tribulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, sinuhulog nila sa dagat ang mga kagamento para gumaan ang sasakyan. Samantala si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, ano't nagagawa mo pang matulog, bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas
sa kamatayan. Ito po, no, makita po natin dito that yung ginawa ni Jonah na pag-disobey kay Lord, na apektado. Pati yung mga taong hindi naman, kumbaga yung mga tao na nakapaligid sa kanya, pati sila nadamay sa kagawaan niya. Amen po. Ito po yung mangyayari din, no? Kapag meron po tayong pinapagawa si Lord sa buhay natin, na alam natin pinapagawa ni Lord sa atin, makikita po natin yan sa buhay natin. Parang ang bigat. Amen? Parang lagi kang kinukulang, no? And then, ano po, ano yun yung may pinapagawa si Lord sa atin, no? Talagang yung pamilya natin, yung ano natin dito, yung pinaka first ministry talaga natin, yung pamilya natin. Gusto ni Lord na talagang mawin natin sila, madala natin sila. And tulad ni Jonah, no? Huwag na natin hayaan na mangyari sa atin yung ginawa kay Jonah, no? Kumbaga, mag-obey na tayo, no? Kasi dito, yung pag-obey ni Jonah, naapektuhan pati yung mga nakapaligid na tao sa kanya. Amen po ba? Ganon din yung mangyayari sa atin po, no? Kapag nag-disobey tayo sa ating Panginoon. Makikita din natin dito na yung buhay sobrang bigat. Yung buhay natin, no, talagang, ano yun, yung merong pinapagawa si Lord sa'yo, pero hindi ka mapakali, hindi ka, kumbaga, every time nire-remind ka ni Lord na ganito yung gawin mo, may pinapagawa si Lord, may pinapasabi sa'yo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, ito yung gawin mo. Amen po ba? Amen. Yun po yung number 1. Jonah's disobedience affected the lives of other people. Amen po ba? Nakita natin yan sa muntik nang lumubog yung barko dahil sa pag-disobey ni Jonah. Amen? And then number 2, God uses Jonah's disobedience to reveal something to people. Sa verse 2, sabi nga niya, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Meron po ano po dito, ano, na mga key. Kung ano yung reveal ni Lord sa mga tao na nakapaligid sa Kanya. Sabi dito, God uses Jonah's disobedience to reveal something to people. Yung una po, ito po yung nangyari, yung effect po, no, pag-disobey ni Jonah. Letter A po, fear of the Lord. Sabi niya, sa verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonah sa tinalis sa dagat, agad namang pumayapa ang dagat. Verse 16, dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglingkod sa Kanya. Alam niyo po, yung pag-disobey ni Jonah, makita po natin, meron ding effect sa mga tao at meron ding magandang dinulot sa mga tao nakapaligid sa Kanya. Ito po, nagkaroon sila ng fear of the Lord. Alam niyo po, yung mga kasama ni Jonah dito sa barko, yung mga ibang lahi, mga hindi naniniwala kay Lord talaga. And may kanilang Diyos sila na makita natin dito na nanalangin sila sa kanilang Diyos. And then, nung nalaman nila si Jonah yung dahilan kung bakit bumabagyo po, no? Ito po, nung inagis nila si Jonah, and then nung pagkaagis po nila, makita natin sa verse, kagad pumayapa yung dagat. Amen. Anong ibig sabihin po nun? Si Jonah yung dahilan talaga. Di ba po ba?
And yung Diyos ni Jonah, yung dahilan kung bakit bumabagyo. Ibig sabihin po nun, naniwala yung mga tao na kasama niya sa barko. Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya sila ay nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Makita po natin dito that yung disobedience ni Jonah, meron din palang epekto sa mga tao na kapaligid sa kanya. At ito po, nagkaroon ng higit na takot yung mga tao kay Yahweh. Amen po ba? Kasi sabi sa verse 17, sabi niya, sa utos ni Yahweh nilangon ni Jonas ng isang damuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi as sa tiyan nito. Ito po yung letter B, that hindi lang fear of the Lord, nagkaroon pang makita po natin dito that nireveal ni Lord yung God's mercy. Yung kahabagan ni Lord kay Jonah at sa mga tao. Makita po natin dito, no, na meron pa rin, baga makita natin that every time nag-disobey si Jonah, meron pa rin second chance. Meron pa rin habag na ginagawa si Lord. Makita po natin dito that tayo, every time na nagkasala tayo, no, laging may second chance kay Lord. Kumbaga, maraming ang chance. Ilang beses tayo nagkasala. Pero hanggang ngayon, binibigyan pa rin tayo ni Lord ng chance na makabalik sa Kanya, na maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Alam nyo, makita natin that, halimbawa yung anak natin, no, pinapagalitan ng nanay. Anong gagawin ng anak? Kanino pupunta kapag pinapagalitan ng nanay? Kay tatay, di ba? Sabi ng anak, sabi ng kayong indani, Mami, gusto ko po nun. Sabi ng ganyan, di ba? Bili mo ako ng ganon. Sabi nga, tapos ko rin ininda. Ay, meron ka lang yan. Marami ka na yan laruan. Sabi ng indani. Minta tayo kay tatang. Bigli pa sa iyo, yung indani. O sige. In-spoil mo na. Diba? Kumbaga yung tatang, mahabagin. Ako naman sasabihin ng hindi, nakalila mahabagin. Pero, pili ko din tatang mas mahabagin na eh. Talaga kapag mindaning anak, daddy, pati lola. Ano ba pati lola pa rin? Baka pala lola kainin eh. Ating lolo. O sige, ibig sabihin tama ko si father eh. Kaya, bala ko lang po mahabagin ko man eh. Pagbigyan niyo na kami, Father, yung mahabagan niyo. Kaya po, aking tamang kainin eh, talagang Lord, mahabagin niyo siya katao. Every time na magkasala ko, bibigyan ng chance na magbalik kayo. Amen po ba? Baka niyo mo rin, Jonah din tatakas siya, talagang bisang kaya, bisang mag-serve kayo, maglingkod kayo na. Pero yung Lord, ginawa yung paralan na para ibalik kay Jonas. Para ibalik kay Jonah, kang Lord. Kailangan niya pang kanan yung magdabuhalang isda para ibalik kay Jonah na. Then natin magtatawag yung Jonas chapter 2, verse 7 to 10. Hindi nga mo pong magtuloy katang chapter 2 upon 3 na. Kumata mo pong bilang verse kayo. Sabi mo kanyan, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hinina. Sabi ni Jonah, naalala ko kayo, Yahweh. Ganyan, no? O dahil niyang kain na. Itong mamatay na. At hindi bang experience na mamatay na, ayaw sa kuning Lord, na mamatay na, marapit na akong matay. Ako sa kuning Lord. Dahil kalawa naman, pag atin akong sakit, Lord, pagalingin mo ko mo.
maglingkod na ako niya. Hindi? Di nga naman tang pagdating lang sakit, karin lang mamaus. Kang Jonah, ay kang Lord. Bala mo yung Jonah. Hindi? Ngayon yung malalagot niya. Kumbaga, matay niya natin. Sabi ng mga naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banan ninyong templo, ako'y inyong narinig. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Ito po, no, niluwa si Jonah sa dalampasigan. Sa dalampasigan po nun, yun po yung place ng Nineveh. Amen po ba? Ang sabi sa awit, chapter 103 verse 13, kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Amen po ba? Ganun po kahabagin si Lord. Amen? Sabi ganyan, never give up on someone just because of their disobedience. Alam niyo po, yung anak namin, no? Or lalaki pa lang siya, hindi pa siya matigas na ulo eh. Pero sabi ganyan, never give up on someone just because of their disobedience. Wag po nating susukuan yung mga tao na hindi ka mahal-mahal, di ba? And then wag po natin sukuan yung mga tao na pinagpapray natin. Matagal na pinagpapray natin. Naririnig ni Lord yun, nakikita ni Lord yan. And one day, nasasagutin ni Lord yan. One day, makakasama din natin sila dito. Amen po ba? Even though na matitigas yung ulo niya, sabi niya. Kasi kapag nagdi-disciple po tayo, kapag nag-uwin po tayo, di ba? Nung win-win pa lang tayo, ang tigas ng ulo natin. Di ba po ba? Ang dami nating dahilan para pumunta dito. Or ang dami natin, yun nga, no, excuses. Talaga. Pero, tingnan po natin ngayon, nandito po tayo papatuloy. Amen po ba? Amen. Dati tayo matigas ng ulo, pero ngayon hindi na. Amen. Kaya yung mga tao na gusto nating uwin, idala dito. Talagang matitigas po yung ulo na yun. Tsagayin lang po natin. Amen po ba? Amen. Pag may tsaga, may bulang lang. Tuloy po natin sa verse 10 ng chapter 2. Pagkatapos inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Verse 3 na po tayo, chapter 3 na po tayo, no? Verse 1, muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga pinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineveh, malaki ang lungsod na ito, aatputin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Ito po, no, isa po sa pinakamalaki, yung Nineveh. And ito po yung capital ng Syria hanggang ngayon, yung Nineveh. No? Yung Syria po, kasi pinapapunta ni Lord si Jonah sa Nineveh. Yung po yung mga kalaban nila. Yung mga Philistine, Amorite, lahi po ito ng mga Philistine. Tapos papupuntahin ka ni Lord yun. No? Sino ba naman yung hindi aayaw? Amen po ba? Verse 4, siya'y pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag, gugunawin ng Nineveh pagkaraan ng 40 araw. 40 days po gugunahin. Wasakan ng Lord. Kumbaga, kalubanin kitang Sodom at Gomorrah. Kapag kailan ba magsisid ang tao yan, gunawa na kalupan kitang Sodom at Gomorrah. Makanya ng gawa ng Lord. Amen? And then, ito po sa verse, sa key point po natin, yung number 3, Jonah had a reluctant obedience. Alam niyo po yung reluctant, ibig sabihin po nun, unwilling. Si Jonah po, unwilling pong sumunod talaga kay Lord.
Brain mo, titingnan mo na tumakas na siya, no? Talagang ayaw niya mo talaga, no? Unwilling po yung pag-disobedience, pag-obey ni Jonah kay Lord. Kaya po tayo, no, gusto natin kapag sumunod tayo kay Lord, willing na willing po tayo. Amen po ba? Mag-win na mo! Ikayo na mo. Mag-win na mo. At kung dapat pag-agawan, busy ko. Mamimili ko. Ne? Nakakata mong excuses, ne? Nakakata mong excuses can be. Amen po ba? Pero this time naman, this time naman po, maging willing tayo na kahit ang papagawa ng Lord, kaya katamo, iwin tayo ng pamilya tayo. Idalata lang yun. Amen po ba? Ito po yung pinaka-reward tayo niya. Habang mabiya tayo po niya, in-reward tayo, akit tayo ng pamilya tayo, maglingkundahan kang akong Dino. Amen po ba? Amen. Kasi, tamo ba, kung kabilang nakatamo ko ng Lord, alin naman, alin nakatamo ko ng, pero alin tamo ba, kung kabilang nakatamo ko ng Lord. Pero, assured tamo, kapag ginawa nakatamo ng Lord, di ang lakuan tamo, maglingkod na ng Lord. Amen po ba? Amen! Sige, tuloy tayo kung verse 3 ng chapter 3. Nagpunta nga si Jonah sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito, aabutin ng 3 araw. So verse, na tayo? Verse 5. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-anyuno silang lahat at nagdamit ng panloksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, burin niyo po ito, may hari po yung Nineveh, balitan lang mo rin, bumaba siya sa kanyang trono at nagubad ng balabal, nagdamit ng paloksa at naupo sa abo. Even, alam niyo po yung mga tao na niwala kay Jonah, no? Hindi lang po yun, no? Buong bali po ito, buong lungsod po ito, no? Naniwala kay Jonah. Even the king, no? Naniwala kay Jonah. And then, nag-anyuno po. Nag-mourn po sila. Verse 7, at pinasabi niya sa mga taga-Nineveh, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala rin iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panloksa, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisiyan ng lahat ng nagawa nilang kasalanan at iwan ang masasamang pamumuhay. Baka sa parang ito ay mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kahit hindi na niya pinarusahan ng mga ito, tulad ng kanyang naunang sinabi. Ito no, nakita po natin dito, yung mga tao ng ganyan, no? Yung mga tao, make more nila po, even yung kahit ang hayop. Akita mo po ganyan na, make fasting nila po. Alang mama nga na nangyari, alaring minimum. Amen po ba? Makalita po talaga yung totoong kaya, totoong mag-fasting. Alang mama nga, alaring minimum. Ikata mo, metong mong oras, mga tana. At itaan mong conquest. Mag-fasting na mo. Kaya bilang mag-sabi lang. Amen po ba? Pag mag-fasting po talaga. Kaya tayo po mamuray, mag-mamuray na tama, tayo naman yan naman po alita mo rin mag-fasting pag makalita pag nirenda tayo. Pag-fasting po talaga, alakang ka na. Even pag ganyan, pag fasting tayo po,
Alang breakfast. Yung iba walang breakfast, walang dinner, or walang lunch. Pero may merienda. Yan naman po, alam mo rin kung merienda dapat na kapag fasting. Amen po ba? Ito po yung ginawa ng mga Ninive, no? Na bumalik po sila kay Lord. Barinig po yun, no? Na makita po natin na natupad din yung na-fulfill ni Jonah yung task niya na tumalikod yung kumbaga buong barrio buong syudad tumalikod sa kasalanan Amen po ba? Ito po yung mangyayari ngayon sa atin kapag tumakas ka, no? Hindi mo po alam pala buong baryo maniniwala sa iyo. Hindi natin alam, no? Gagamitin ka pa rin ni Lord sa isang baryo, sa isang pamilya, sa isang compound na maniniwala sila sa Diyos. Amen? Amen po ba? At ito po yung totoo na gagamitin po talaga tayo ni Lord para mawin natin yung pamilya natin, yung kamag-anak natin. Amen po ba? Ito po, no, yung key points po natin, no. Yung number 4, Jonah's disobedience lead to immediate response sa mga tao na naroon. Amen. Makita po natin dito na tumalikod po talaga sila sa Panginoon. Ay, sa kasalanan. No? Bumalik po sila ulit sila sa Panginoon. Amen po ba? Ito po yung response nila, no? Nung sinabi ni Jonah, nung nag-preach po si Jonah. Kasi may clean preach lang ni Jonah, pero naniniwala kagad yung mga tao. Ibig sabihin, talagang hinog na yung mga tao doon, no? Sa place na yun. And makita po natin yung pamilya natin, hinog na rin para i-share ng salita ni Lord. Word of God. Hinog na po yung mga tao. Kailangan na lang pitasin or kailangan na lang sharean ng Word of God. Amen po ba? Ito po yung mga response nila. Ito po yung response nila na they believe God. Believe in God. Talagang immediately they believe God na talagang walang alinlangan. Naniwala sila kagad sa Panginoon. And then they fast. Talagang nagpasting po sila, no? And then put on sackcloth, yung panloksa po, no? Na item. Yun po yung sinuot nila, no? Even uncomfortable sila, no? Sinuot po nila bilang tanda na sila'y tumalikod nila sa kasalanan. Amen? And then they call on God earnestly. Talagang nanalangin sila sa Panginoon. Kapag ibig sabihin po ng earnestly, talagang malugtog na panalangin po ito. Yung hindi lang panalangin na may kasamang iyak, sigawan, na may pagsisisi. Ganun po yung ginawa ng mga Ninive. Kaya makikita po natin sa verse 10, talagang narinig ni Lord yung mga panalangin nila, yung iyak nila. Kaya hindi na niya papatayin, gugunayin, talagang sisirain yung mga sa lugar na yun ng mga Ninive. And then, dito na makita natin sa verse 8, lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panuksa, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisiyan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Verse 9, baka sa paraang ito'y mapawi ng galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Ito po yung sinasabi ko, no? Sa verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Amen po ba?
Kaya po makita po natin dito, no? Kapag totoo na totoo ka na nalalangin at totoo ka na tumalikod na sa kasalanan na ginawa mo, gagamitin at gagamitin ka ni Lord. Tulad ni Jonah, no? Na even though nag-disobey siya, pero binalik pa rin ni Lord kung ano yung purpose niya, kung ano yung gagawin niya. Amen po. Kaya sa atin po, no, hindi tayo makakatakas sa Panginoon. Amen po. Gagamitin at gagamitin ka ni Lord in other ways po, no, sa ibang paraan po. Hindi po yung papakain ka niya sa dambuhan ng isda po. Hindi ka niya po papakain, no? In other ways, no, gagamitin ka ni Lord at i-remind ka lagi na ito yung pinapagawa ko sa iyo. Amen. That your family kailangan ma-save. Your relatives kailangan din ma-save. Amen. Yung mga tao na nakapaligid sa atin, kailangan nila ng Jesus. Kailangan nila ng Lord. Amen. Ibang Lord na po yung nakapaligid sa atin. Pengi Lord na. Panginoon na, hindi na Panginoon. Yung mga nakapaligid sa atin. Kailangan makita po natin na tayo sa atin magsisimula, no? Makita nila that kumikilos si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Let us all stand. Yun lang po yung message natin ngayon. I pray meron tayong nakuha, no? Meron tayong baunin sa atin. Kasi, ngayon po, no, kung titignan po natin yung panahon natin ngayon, the immorality, and yung mga, even yung mga bata ngayon, iba na yung pag-ugali. Hindi mo na mapilit, hindi mo na mapigil kapag yung gusto nila. Hindi po ba? Kapag talagang iba na po yung environment natin ngayon. Talagang powers ng powers. Kasi ngayon tinuturo na sa school yung gender nila pinapapili, no? Tapos pinapasa pa yung divorce dito sa atin, no? And then hindi lang yung same-sex marriage pinapasa din sa ating bansa. Kaya talagang people need Jesus in our time, no? Huwag nating hayaan na isa sa kapamilya natin na yun nga, no, na mapabayaan. Huwag natin hayaan ng pamilya natin na makita sila na nagdurusa because of the evil, yung kasamaan ng environment natin ngayon. Kaya mag-pray natin that the Lord will use us to our family to win them in the Lord, no? Alam niyo po, hindi natin matatakasan si Lord. Tulad ni Jonah, hindi niya natakasan yung calling niya, no? Binalik pa rin ni Lord si Jonah. Kaya sa atin, no, never give up on someone na pasaway, matigas yung ulo. Ganon din po tayo dati, no? Na I pray na huwag tayong sumuko sa mga pamilya natin na gusto natin gawin. One day, magbubunga din po yun. Kaya let's pray. Father God,
We thank you, Lord God, for this morning. Sige, church, taas mo yung kamay mo. God is here. Naririnig ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo. Kung gaano mo kagusto na makasama yung pamilya mo na naglilingkod dito. Alam ng Diyos yung nararamdaman mo ngayon. Alam ng Diyos ng sitwasyon mo. That's why God is here in this morning. Father God, we thank you, Lord God, for your word, for your promises to us. Alam namin, Lord God, naririnig mo yung mga panalangin namin. Even though hindi kami magsalita, alam mo, Lord God, alam mo yung pinagdadaanan namin, yung mga laban ng buhay namin, alam mo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa iyo kami magtitiwala, sa iyo kami maniniwala, Panginoon, sa buhay na ito, Lord God. Lord, gamitin mo kami. Use us mightily, Lord God. Na maging malalim kami, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Na ikaw, Lord God, ang makita sa amin, Lord God. Maging halimbawa kami sa bawat araw na binibigay mo sa amin, especially our family, Panginoon. Maging halimbawa kami sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. Ikaw ang makita sa buhay namin, O God. Kaya salamat, O God. Hindi lang kami nag-aatin, O God. Simbawe, Panginoon. Gusto din namin mawin, madala, Panginoon, yung kapamilya namin. Hindi lang kami nag-iisa na nag-aatin dito, Lord God. Gusto namin, O God, makasama sila. Kaya salamat, O God, for your love, for your comfort, Panginoon, sa amin, O God. Salamat, O God. Patuloy kaming, Lord God, magpapabago. Patuloy kami, Panginoon, na maging halimbawa sa aming pamilya, Lord God. Kaya salamat, O God, sa umagang ito. Salamat sa mga revelasyon, sa mga salita mo na ipinahayag ngayon, Lord God. Naway may apply namin sa aming mga buhay, Lord God. Salamat po, Lord God. Naririnig mo ang bawat panalangin namin. Nakikita mo ang bawat kilos namin, mandaman namin, Lord God. Kaya salamat, O God. We honor you in this place, O God, in our life. Be the center of it, O God. Ikaw, Panginoon, mauna sa buhay namin. Salamat, O God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And everybody says, Amen, Amen. Sige, palakpakan mo si Lord. Sino po yung na-bless sa ating mensahe ngayong umaga? Sige, palakpakan mo si Lord. Amen, Amen, Amen. Sige po, tawagin po natin ang ating mahal na pastor. Are we blessed? Amen. Salamat sa salita ng Panginoon. At yan po, napapanahong mensahe o instruction ng Lord po sa atin. Ang prayer po natin sa ating pag-uwi, sa ating mga prayer time, yung po magkaroon po tayo ng heart of obedience. Obedient heart. No? Obey God wholeheartedly. Amen? Praise God. So, napakaganda po ng mensahe na po ito niya sa buhay ni Jonah. Kaya, dili-diliin po natin yun po yung kanyang mga salita. No? Itong magandang halimbawa ng buhay ni Jonah. Amen? Praise God. So, let us raise our heads and receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you.
The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you and give you peace and give you a heart of obedience. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody say, Amen. God bless you po. Meron po tayong announcement sa mga susunod po na pag-titipon po natin. Ituturo po sa atin yung Simbalay. Simbalay, sa Kapampangan po Simbale. So mag-i-involve po tayong lahat dito. Amen? So, God bless you po.